Kung ikaw ay mahilig sa sports touring big bike, isa na dapat ito sa mga pinagpipilian mo. Ito nga pala ang Triumph Tiger Sport 660. At ako si Sir Troy. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit itong big bike na to ang dapat mong kunin, ano-ano ang kanyang specifications, ano-ano ang kanyang features, at magkano nga ba ang motor na ito. So tara, pag-usapan natin itong big bike na to. Hello guys! Welcome sa panibago nating video. Ako nga pala si Sir Troy at sa harapan nyo, meron tayo ditong Triumph Tiger Sport 660. So isa po siyang sports touring big bike. Ngayon pag-uusapan natin kung bakit ito isa sa mga dapat nyong pagpilian kung kayo ay bibili ng big bike. Kung ang trip nyo ay pang touring, so isa dapat ito sa mga nasa listahan ninyo. So ngayon unahin natin ang specification nitong si Triumph. Although may vlog na tayo nito noon, na-review na natin siya, i-upload natin uli siya ngayong 2024 para naman doon sa mga bago nating subscribers at sa mga bagong nangangarap ng big bike, may idea sila para sa mga pagpipilian nila na big bike. So ito pong si Tiger Sport 660 ay, although may vlog na nga tayo dito, kabisado ko pa rin naman siya pero not exactly yung mga numbers. So ngayon, babasahin natin siya mula sa Triumph Motorcycle PH at ito ang kanyang specifications. So unahin natin sa kanyang makina. Si Triumph po, Tiger Sport 660 ay inline 3-cylinder, 240 degrees yung kanyang firing order, double overhead cam, liquid cooled, 660cc, meron siyang bore na 74.4mm at stroke na 51.1mm. Ang compression ratio niya is 11.951. Meron siyang maximum power of 81 PS or 80 bhp at 10,250 RPM. At meron naman siyang maximum torque of 64 at 6,250. So, itong si Tiger Sport 660 is 1 week ko na siyang ginagamit ulit dahil last year ay pinahiram sa atin to ni Wiltech or ni Boss Philip Garcia of Wiltech Nueva Ecija. Yan, maraming salamat sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija at sa Wiltech Big Bikes Nueva Ecija. So, itong big bike na to, malakas yung kanyang low-end torque. Meaning, umihila siya kahit, let's say, sabihin natin, 30 lang takbo mo, naka-kwarta ka, hihila siya kahit bitawan mo lang yung clutch. Hindi siya yung pupugak or yung mamamatay yung makina. Kahit sa low revs, ayan, hihila yung makina niya. Fuel injected. So, ang exhaust niya is stainless steel 3-in-1 header system with low single-sided stainless steel with silencer. So, ayan. Naka-underbelly po yung kanyang exhaust. Tapos, yung kanyang kadena is X-ring chain. Ayan, papakita ko sa inyo mamaya. Naikutan natin ito. Clutch niya is wet. Multi-plate with sleeper clutch. So, gearbox niya is 6-speed manual transmission. Sa kanyang chassis naman, tubular steel perimeter frame. Swing arm niya is twin-sided fabricated steel. Ang mga gulong niya is frame 17 at ang mga mags nila ay cast aluminum or alloy. So, sa front tire natin, meron tayong 120/70 rim 17. Sa rear tire naman natin is 180/55 rim 17. So, front suspension niya is Showa 41mm upside down fork with separate function cartridge forks. 150mm wheel travel. So, sa rear suspension niya, Showa Monoshock RSU with remote hydraulic preload adjustment. Ayan, 150 wheel travel. Front brakes natin at rear brakes parehas na Nissin. Sa front brakes is 2-piston sliding caliper with twin 310mm disc with ABS. At sa likod naman ay single piston sliding caliper 255mm disc brake with ABS. Ayan, sa ating panel naman, multi-function instruments with color TFT screen. Sa dimensions and weight naman nitong bike na to, ayan, ang width handlebar niya, yung lapad, is 834mm. So, height without side mirror, 1,398mm. 1,315mm naman kapag naka-low screen position. So, yung 1,398 is hanggang dito. So, seat height niya, 835mm. Mataas-taas din siya, pero kagaya ko, 5'6 yung height ko.
tapos tumitimbang lang ako ng 70 kilos, kahit 835mm siya, yung seat height niya, no, yung mula dito hanggang doon sa nilalapagan ng gulong, magaan din siya sa akin kasi ang timbang lang ng bike na to is 206 kilograms. Kasi bigat lang siya nung current na ginagamit kong motor ngayon. So, kung ako lang, may budget, isa talaga ito sa mga bibilin ko dahil syempre kino-consider ko rin yung height ko at yung muscle mass ko dun sa kaya kong buhatin na bike. Like ito, 1 week ko na siyang ginagamit, hindi ako natatakot na matumba siya kasi kaya kong pigilin yung pag-lean ng motor. Hindi ko mapapasalat yung buong fairings niya kasi 206 lang siya, sanay na rin yung katawan ko. Kaya yon, isa rin sa mga kino-consider ko sa pagbili ng big bike, yung kaya kong buhatin. 660cc pero magaan yung bike. So, yung power to weight ratio niya is mas malakas yung hatak compared dun sa binubuhat ng buong makina. Ayan. So, wheelbase niya is 1,418 yung mula po doon sa nilalapagan ng unang gulong hanggang dito sa likodang gulong. Tank capacity niya, 17.2 liters. And yung curb weight niya is 206 kilograms. So, 17.2 liters na fuel capacity is napakalaki na nun. Like, sa base experience ko, hindi naman totally walwal ako magmaneho. Umaabot ako ng 32 or 33 kilometers per liter. And based naman dito sa kanilang website, ang nakalagay dito is 4.5 liters per 100 kilometer. So, sa fuel consumption niya is iba-iba pa rin tayo. Depende sa road condition, tsaka yung environment natin, kung medyo crowded ang traffic or less ang traffic. Ako dito kasi sa probinsya, madalang ang sasakyan dito sa bukid. And then, pagdating ko sa bayan, minimal lang ang sasakyan, madaling singit-singit, hindi tayo break ng break. Kumbaga yung conversion ng fuel sa energy is sulit. Kaya para sa akin, medyo matipid yung gamit ko ngayon dito sa bike na to. So, ayan, ikutan naman natin yung kanyang appearance. Ayan, ilalapit ko kayo sa bike. So, dito, yung ating visor is nakataas po ito ngayon, naibababa yan. Ayan. So, ito yung kanyang low positioning no visor. Ito yung kanyang muka, aggressive, ang talim ng kanyang mga mata or headlight. So, ito po, all LED. Ayan. Sa low beam niya, ito lang ang nakasindi. And then kapag naka-high beam naman tayo, ayan, sasabay yung kabilang side. Tapos meron tayong daytime running light na parang kilay. So ito yung suspension natin, Showa. And then meron siyang front fender. Ito yung itsura ng ating mags. Double disc brake po yung harapan ha. With each disc brake, meron siyang 2-piston Nissin brake calipers. So kapag inline 3, 3 po ang exhaust. Yung kanyang radiator, ito, medyo exposed lang ng konti. At ito naman ang itsura ng engine sa right side. So, bukod sa may heat guard na rito sa likod, meron pang heat guard dito sa bandang harapan. Ito pong bracket na to ay nilagay lang dito kasi ginamit po ito ng Boss Ironman, pinaglagyan ng ilaw. So, ayan po yung frame niya, tubular or trellis. Sa ating foot peg naman, alloy casted with spikes. So, kapag sport touring kasi, usually naka-road tires lang talaga. Kapag adventure bike naman, naka-dual sport tire, ganyan, or parang naka-off-road tires. And then, yung mga foot peg nila is merong rubber dito na pwedeng tanggalin. Pero dito sa sports touring, alloy lang yung ginamit dito sa footrest ng pilon at sa foot peg. Then ito, sa likuran, meron tayong lagayan ng side pannier. So meron na pong nabibiling side panniers for Tiger Sport. Grab bar natin, spacious yung hawakan, mahaba. Yung upuan naman natin, one-piece seat. Premium yung kanyang seat cover at yung seat cushion, malambot. So ito pong bike natin ngayon ay kulay gray. Available ito sa red, black, may blue din ito. Sa likod naman, disc brake, single piston Nissin brake caliper. Pagpasensya nyo na kung madumi kasi isang linggo straight ko na to na ginagamit talaga, Hazard natin siya para makita nyo yung likuran. Yan, all LED. Tapos, yung kanya namang rear fender, nakasama yung turning signals natin sa rear fender. Sa ating plate holder naman, meron din siyang ilaw dito sa ibaba. Tapos may reflectorize para added visibility pag nagra-ride kayo sa gabi. So, ayan, ito yung pang-adjust ng preload ng ating rear suspension. Ito yung ating chain. X-ring po itong chain natin, hindi siya O-ring or non-O-ring. X-ring po siya. Medyo hindi ko maintindihan kung ano yung itsura ng X-ring. Meron din siyang chain guard, tire hugger. Ito yung ating side stand, mahaba. With sensor, ating transmission. At ito naman yung itsura sa kabilang gilid.
So ito yung susian natin para dito sa upuan natin. So wala po yung storage. At dito naman sa gilid, meron tayong radiator cover. Okay, dito naman tayo sa kanyang controls. So sa left handlebar natin, meron tayong mga controllers para sa panel. Ayan, meron tayong selector, turning signals, horn, at meron siyang M na nakalagay doon. So para sa modes yan, either road or rain. So yun po yung dalawang riding modes nito. At para naman sa kanyang TFT panel, ayun yung kanyang digital tachometer. Meron tayong fuel gauge doon, speedometer, gear indicator, tapos ito yung ating main menu. Yan, meron tayong trip 1, fuel status, oil temp, yan, date, tsaka yung total odometer. Meron tayong para sa brightness ng TFT. Ayan, kung mapapansin nyo, dumidilim siya. Time. So, sa riding modes niya, road or rain lang ito, no? Tapos meron tayong mga light indicators sa gilid, kagaya ng ABS, meron tayong passing light, flashers, at saka check engine. Check engine at saka low oil pressure. So napakaliwanag po ng panel na to sa umaga kahit medyo parang nakatapat siya sa araw. And then dito naman sa right handlebar natin, meron tayong throttle dito na may throttle grip, may naka-engrave na Triumph. Adjustable yung ating brake lever. Meron siyang 5 stages dyan. Ayan. Ito naman yung ating brake master or yung fluid canister. Tapos ito, walang kahit anong nakalagay siya. Plain lang na alloy. And then yung ating handlebar is tapered, which means mas malaki dito sa gitna at papayat na sa dulo. So ito ang ating side mirror, malaki siya. More than 3 or 4 fingers. Or maliit lang yung kamay ko. Dahon type. Mahaba yung kanyang stem. At ganun din dito sa kabila. At hindi magnified yung kanyang side mirrors. So ito, yung kanyang susi. Ayan, kita nyo ba? So ayan yung kanyang susi. And then ito yung ating fuel tank cap. Ayan. Ayan, so bago ang lahat, maraming salamat sa Wheeltech Big Bikes Nueva Ecija, kay Boss Philip at sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija. So bago natin siya i-test drive, sound check muna natin siya. So yan po ang tunog ng inline 3 engine. So mas brusco siya compare sa mga inline 4, no? Lalo na kapag napalitan pa natin ito ng maganda-gandang exhaust. Okay, so yun lang ang para sa review natin dito sa big bike nito. So inuulit ko, ito po ang Triumph Tiger Sport 660. At ang presyo po ng bike na ito is 563 or 560. Hindi ko na alam yung updated nila, pero ilalagay ko dito somewhere dito sa screen. So ayan, pati yung down payment at monthly installment niya sa 3 years. So ilalagay ko na rin dyan pati yung contact number ng kanilang sales agent. Yan. So once again, maraming salamat sa Triumph Motorcycle Nueva Ecija, Wheeltech Big Bikes Nueva Ecija at kay Boss Philip Garcia. So yan lang ang vlog natin para sa bike na ito. At sa susunod na vlog natin is i-road test naman natin siya. So yan lang ang vlog natin. Kung nagustuhan nyo, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.